Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ha. Eto mga kaibigan, labo-labo na yata ito eh. No, magkakasagutan ngayon si Amy Marcos at si Secretary Vince Dizon. No, tungkol ito sa budget ng DPWH, no, na alam naman natin na ang taong bayan ay wala ng tiwala dito. So tingnan natin ang mangyayari dito. Tapos sa huli po, magbibigay po tayo ng komentaryo. Ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita ay takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa, zero. Opo. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi po ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So Sigurado ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Yun. Unang tanong ko lang, unang tanong, bakit nandun si Secretary Vince Dizon sa bicameral meeting? 'Di ba sa committee hearing, 'di ba? Dinidefend na nila yung budget nila eh. Sila mismo nagsabi na bawasan ang budget. Bakit ngayon nagkukumahog sila kung kailan bicameral na? Ito na yung huling yugto ng budget eh. Bakit biglang tama naman yung sinabi ni Amy Marcos, parang hino-hostage nila yung Senado at Kongreso. Kasi parang madalian na 'to eh, 'di ba? Parang hino-hostage nila eh. Tapos, dapat nga wala na sila doon. Kasi nga, sa committee hearing at doon sa plenaryo, na-defend na nila yung budget nila. No? Nilatag nila yung mga project nila, yung budget na kailangan nila, ano bang gagawin nila. Tapos ngayon sa bicameral, pag-iisahin na lang yung version ng Senado at ng Kongreso eh. Bakit biglang cambio sila? No, bakit ganon? At tama naman si Amy Marcos, no? Manghihingi ka ng dagdag budget na napakalaki, bilyon-bilyong piso,
Daan-daang bilyong piso. Tapos, wala ka palang tiwala sa mga district engineers mo. No? No, kahit pa sabihin mo, Secretary Dizon, na hindi pwedeng tumigil, no? Kung ganun, wala kang tiwala, tapos patuloy pa rin ang gagawin, madadagdagan lang ang mga ghost project. Madadagdagan lang ang mga substandard budget. Magpapatuloy lang yung mga budget ng mga congressman at mga contractor, no, yung mga project nila, na sila din, no, yung naglagay doon, silang pumipili ng mga contractors nila or sila mismo yung contractors, no? Nakakapagtaka lang kasi talaga. I don't think I'm not sure, no, but this is the first time na alam ko na merong taga-ehekutibo na kasali, no, dito sa bicameral conference meeting. Dapat wala na kayo dyan, no? Nakaka-impluwensya kayo, Pag-iisahin na lang yung mga version, lilinisin na lang, So siguro mga kaibigan, siguro mga kaibigan, aasahan natin na maraming anomalya, marami na namang puputok na mga issue ngayong 2026. At ang kawawa na naman dito, tayong mga Pilipino, tayong mga ordinaryong manggagawa, no, ang apektado dito.